Hello, all signs. This is your gabay for today or kung kailan nyo po ito mapapanood. Thank you so much sa lahat ng sumusuport, laging nanonood ng mga readings natin. And if you are new here, please don't forget to subscribe, like, share, or follow. Let's see. Start tayo kay Aries. Regarding personal reading services po, mag-PM po kayo sa aking official na Facebook page. Maging maingat lang po dahil may mga gumagaya ng page natin, yung mga impostor, no? Message mo is building blocks. So, this is building a foundation. Aries, pwedeng iba sa inyo. Meron kayong mga bagay na sinimulan na, yung mga goals nyo, pangarap nyo, or kung ano man ito na gusto nyong ma-achieve. And, ito yung kumbaga, ito yung iyong effort everyday, commitment mo doon sa bagay na gusto mong ma-achieve, no? Kumbaga, this is you working para doon sa iyong pangarap, para doon sa gusto mong ma-accomplish. So, pwede ba may binibuild kayo dito? Hindi ko alam, specific na, hindi ko alam kung iba nagpapatayo kayo ng bahay, or nagsisimula ng business, or bagong relationship, no? Taurus. Hello, Taurus. Welcome dito sa iyong gabay. Community. May kinalaman sa iyong pakikitungo sa ibang tao. O baka yung iba, part kayo ng religious community or kung ano mang organization to, kung saan ina-identify ka nila as their member or ikaw, yung ganon, parang reaching out or pakikipagkapwa-tao, pakikipag-ugnayan sa iba, no? Pwedeng meron kayong mga activities na may kinalaman sa sa community. Or whether you are entering a new company or new community, no? Pwedeng nagjo-join ka or pumapasok ka sa bagong environment, bagong kapaligiran, bagong mga tao, no experiences, mga bagong kakilala. Okay? Gemini. Ito yung gabay mo, Gemini. Pagiging flexible daw, Gemini. I know that Gemini is a mutable sign. So, feeling ko this is your natural trait na ikaw ay maging magaling mag-adjust sa kapaligiran mo, no? Madali kang kumbaga ikaw ay adaptable, flexible. So, ito ay isang magandang quality mo, Gemini. So, nakikita ko dito sa pagiging flexible, pwedeng yung mga bagay na na-encounter mo is pwedeng paiba-iba, unstable. Pero dahil ikaw ay a mutable sign, so I can see you na mapupull off mo ano man itong scenario na kakaharapin mo kasi ikaw ay flexible, adaptable. Okay? Kumbaga, makikerry mo, Gemini, makakapag-adjust ka. Next is Cancer. Cancer, this is your gabay. Ano ang mensahe ng Wisdom of the Oracle for you today? Or kung kailan mo man ito mapanood. You have Treasure Island. Wow! This is
a discovery, Cancer, no? Ikaw ay parang nakahanap ng kayamanan. Nahanap mo yung nahanap mo yung pinaka-source ng abundance, ng success or happiness, whatever itong treasure na ito symbolizes sa iyo, no? Ibig lang sabihin nito, nakahanap ka ng balon ng kung ano man yan, balon ng happiness, kumbaga pwedeng happiness sa sa iyong career, sa negosyo or relationships. Kumbaga ito ay balon ng blessings, no? Leo, this is your gabay, Leo, today or kung kailan mo man po ito mapanood. Meron kang soulmates. Wow, this is harmony. Harmony sa iyong relationships, whether mapa-family man yan, mapa-jowa, asawa, kaibigan, workmates, no? Kumbaga yung yung samahan, yung mga taong nakakasama mo, jive kayo, no? Merong harmony, may pagkakaunawaan, may tulungan, may respetuhan, no? Kumbaga maayos ang daloy ng iyong relationships right now, Leo. O, ibig sabihin, kayo ay nagkakaintindihan dyan at ano ba yung tawag doon? Kumbaga, parang nakaka-relate kayo sa isa't isa, nakaka-connect kayo, nakaka-identify kayo doon sa feelings, yan, ng mga tao nakakasalamuhan ninyo or kasama ninyo ngayon. Virgo, this is your gabay, yung araw na to or kung kailan mo man ito mapanood. Wow, new life, Virgo, yan yung humarang, tumihaya. Ibig sabihin, panibagong buhay, panibagong slate, Virgo. Panibagong pagkakataon, tsansa, opportunity ito para sa iyo. Nagsisimula ka uli, no? Nabigyan ka ng blessing na makapag-start uli. Clean slate. No, yung iba pwedeng nagsisimula kayo ng panibagong relationship. Ayan. Kung ano mang pagsisimula ito para sa iyo or this is parang new life na parang binabago mo yung buhay mo, gumagawa ka ng changes, panibagong ikaw, no? Kumbaga you are saying goodbye or ginet rid mo na yung iyong nakaraan or yung mga dapat mo nang i-let go sa buhay mo at eto ka ngayon na nagsisimula ng panibago, whether career man yan, relationship, etc. Libra, ito yung mensahe para sa'yo, ito yung gabay mo. Clean it up, Libra. Decluttering ito, Libra. So, hindi ko alam kung emotional sa pag-iisip or decluttering sa bahay ninyo. No? Ito yung mga pagdi-detoxify, pagpo-purge. No? Ibig sabihin, yung mga hindi na dapat nandito, Libra, sa puso mo, sa isip mo, sa pamamahay mo, sa buhay mo, or kung saan man, dapat mo nang i-get rid. Itapon, tanggalin, alisin. No, pwede kasing ito yung nagdudulot sa iyo ngayon ng mga blockages or negativities. Okay, pwedeng nakaka-apekto ito sa iyo.
physically, emotionally, or spiritually. Kaya dapat i-get rid mo. Kailangan mong maglinis. Yan, maglinis. Linisin mo yung buhay mo. Ano yung mga dapat mong i-get rid. No? Itong mga anything na dapat toxic, no? Hindi nakakabuti para sa iyo. Okay? So, pwedeng relationship yan, whether meron kang toxic na kakilala, or ikaw, sa sarili mo, no? Pwedeng hindi lang naman yung sila'y may problema, minsan tayo rin sa sarili natin. So, alam natin, dapat tayo magpaka-adult. Ano ba yung toxic sa atin? Na pwedeng toxic din sa iba. Ayun yung linisin mo, Libra. Scorpio, ito yung mensahe sa'yo, ito yung gabay mo ngayong araw na ito, or kung kailan mo man ito mapanood. Message for you, galing sa Wisdom of the Oracle. You have fork in the road. This is, yung mga turning point sa buhay natin. Sa buhay mo, Scorpio. Darating ka sa point na kailangan mong mag-decide, at ito yun. Ito yung moment na iyon, no? Kailangan mong mamili, ayan, no? Kailangan, darating ka doon sa crossroads, Tapos may mga iba-ibang path doon, o may mga iba-ibang direksyon. So, malalagay ka doon sa situation na kailangan mong magdesisyon. Hindi ko alam kung para sa iyo or para rin sa loved ones mo, pero kailangan mong mag-decide, kailangan mong mamili ng kung ano yung best na, o yung pinakatama, no? Yung pinakatamang direksyon or decision or action na kailangan dito sa sitwasyon mo. Sagittarius, ito yung gabay mo. Ano ba tong mensahe para sa iyo? Chop wood. Galaw-galaw, Sagittarius. Ito yung mga ito yung mga bagay na kailangan mong gawin na pwedeng hindi mo nabibigyan ng attention. Okay? So, kung ikaw ay nagpro-procrastinate, this is a sign na kailangan mo ng kumilos para magkaroon ng ng pagbabago or magkaroon ng progress dito sa buhay mo. Okay, ito yun yung mga simple acts or action na necessary na pwedeng hindi natin nagagawa. Capricorn. Yan, ito na yung mensahe para sa iyo, yung gabay mo. Yung araw na to or kung kailan mo man ito mapanood, Capricorn. Come to the edge, Capricorn. Stepping out of your comfort zone. Do not be afraid to take a leap. No? Dito. Magsimula ka, gawin mo yung dapat mong gawin. Huwag kang matakot mag-try. I-conquer mo yung fear mo kasi ang nakikita ko dito, pwedeng naging stagnant na yung yung energy mo. Siguro it's time na sumubok ka kasi walang mangyayari kung hindi mo itatry, kung lagi ka na lang matatakot. Kung lagi mo na lang pipigilan yung mga bagay na dapat nangyayari. Ito yun. No, do not be afraid to come to the edge. Dito. No, parang the Fool card dito So, nakikita ko dito, you must maging optimistic ka, maging positibo ka, at wag kang ano ba tawag dito? Wag mo pangunahan, wag ka muna maging nega. Try mo muna, lakasan mo yung loob mo. Kumbaga, walang mangyayari kasi kung hindi ka hindi ka aalis doon sa kinatatayuan mo hanggat hindi mo na ihahakbang yung paa mo kahit isang step. No? Ito yun. Kailangan mong maging bold.
maging straightforward or assertive. Next, Aquarius, hello. Ito yung gabay mo or mensahe para sa inyong araw na to. Round and round. Sabi ko na mapipik ko to eh. Naisip ko pa lang kanina, sabi ko, parang may nasisense ako sign na lilitaw yung round and round. Pero biro guys. Totoo nga, lumitaw. Kay Aquarius tumapat. Round and round sa Aquarius, these are patterns. Parang merry-go-round, paulit-ulit. No? These patterns indicate na merong mga lessons not fully integrated sa buhay mo. So, pwede may mga lessons not learned and then they have the tendency to repeat, no, dahil hanggat hindi mo nalalearn yung mga lesson na yon. 'Di ba? Kahit naman hindi na tayo maniwala sa karma, parang 'di ba parang scientific na kapag may kapalpakan ka or mali, nangyari na yun before, and then hindi mo isinasabuhay, hindi mo ina-apply yung mga lessons doon sa pagkakamali na yun, pwedeng maulit yun eh. Lalo na kung inuulit natin yung mga bagay na yun na alam naman natin hindi na nag-work before. No? It could be sa relationship, no? Ibig lang sabihin nito parang deja vu, meron something na nangyari na before na pwedeng maulit-uli sa'yo ngayon. No? So, ito ay parang paikot-ikot until you break the cycle, until you break the, ewan ko, tong tawag dyan sa round and round na yan, yung term. Pero yun na nga, may mga bagay dito, Aquarius, na there is a tendency na mangyayari uli. And last but not least is Pisces. Teka lang, check ko lang. Pisces. Let's go. Tignan na natin. Ano ba ang mensahe para sa iyo, Pisces? Coming from the Wisdom of the Oracle deck by my favorite author, oracle, and oracle creator and coach, si Colette Baron Reid. Higher power. Kumbaga, this is a direct contact with a higher power. You are divinely guided. No, you are open to receiving messages from the divine. Sabihin na natin, pwedeng yung iba, bukas yan. Third eye ninyo. You are highly sensitive. You are intuitive. Yan. Okay, sinasabi dito is pwedeng i-direct ka, mafe-feel mo na lang, malalaman mo na lang yung tamang direksyon or yung tamang answer. Kasi nga, meron ditong higher power na naggagabay sa iyo. Okay? I-direct ka nila doon sa tamang direksyon na dapat mong tahakin or mafe-feel mo, no? May malakas yung senses mo. Okay, so pay attention dito sa mga mensahe or dito sa mga gabay. Ano tong nafe-feel mo? Ano yung mga pinapadala nilang mga messages sa iyo, whether ito yung intuition mo, yung hunches mo, yung kutob mo, or yung mga nakikita mo sa dreams mo. Ayan. So, ikaw ay, kumbaga, ikaw ngayon, Pisces, ay divinely guided. No, na umasa ka na ikaw ay nasa tamang landas right now. Sa kung ano man tong mga iniisip mo. Basta, trust your, gut feelings or yung intuition mo. Okay, naniniwala naman ako usually yung mga Pisces, they are intuitive.
Ayan, maraming salamat po all signs sa panonood ulit dito sa inyong gabay. Don't forget to like, share, follow, subscribe. Take care, babush!